Na-attract ka pa ba sa iba? Hindi. Na-attract ka pa din ba sa iba ngayon? Hindi! Nagka-interest ka ba sa ibang lalaki nung pasimula pa lang tayo? Wala. Pwede kayang gamitin bilang ebidensya sa korte yung mga resulta ng lie detector test? Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa lie detector test. At kung pwede nga bang gamitin nila Kong at ang mga result na yan laban sa isa't isa. Hi channel! Welcome back to my guys! Sa mga bago, ako nga pala si TMA. Welcome din sa ating bagong video series na pinamagatang Pinoy Lawyer Explains, kung saan papaliwanag at pasisimplihin ko ang batas sa loob lang ng 5 seconds. 5 seconds. Walang mali siya. De joke lang. Within 5 minutes naman. Grabe naman yung 5 seconds. Oh my God! Sobrang nagaling ng insang kuya. Mekos, Tornado! Pero bago yan, importante na malaman natin kung paano gumagana ang lie detector test. Siyempre, kakabitan ka ng mga gadgets para ma-monitor kung merong nagbabago sa katawan. Dito malalaman kung nag-iiba ba yung pag-ibig, kung tumataas ang pulso at blood pressure mo, at higit sa lahat, kung magiging single ka sa isang iglap. So, maraming bagay ang tinitingnan para masabi kung nagsisinungaling ka ba or hindi. Ngayon, attorney, kung maraming bagay ang nagiging basihan, hindi ba mas maganda yon? The more the merrier. Hindi ganun. Dito nagkakaproblema ang lie detector test. Sa dami ng factors na tinitingnan, mas nagiging unreliable. Depende rin kasi yan sa galing ng machine operator, interpreter, and examiner. Pwede rin magkaroon ng machine error. At higit sa lahat, marami kasing pwedeng dahilan ang mga pagbabago sa katawan habang nagpapa-lie detector. Pwede kasing kinakabahan ka lang talaga. Pwedeng yung tanong ay hindi comfortable para sa'yo. Marami pang iba. Paano ko nalaman? Nung nasa nursing pa kasi ako, tutunan ko na ang isang sign or symptom ay pwedeng resulta ng iba't ibang dahilan. Kunwari na lang yung pagtaas ng pulso at blood pressure. Pwedeng nagdulot niyan ay yung mataas na kolesterol mo. Pwedeng may ginawa kang nakakapagod na physical activity. O hindi naman kaya may matindi kayong away ng jowa. So, ibig sabihin, hindi porke mataas ang pulso or blood pressure mo, ay automatic na nagsisinungaling ka na. So, balik tayo kay Kong at V. Pwede ba nilang gamitin yan laban sa isa't isa? Sabi ng Supreme Court sa isang kaso, walang sapat na basehan para masabing accurate at reliable ang mga lie detector test. Kahit mismo science or siyensya na ang nagsasabi na hindi accurate ang lie detector test. So, sabi ng Supreme Court, hindi yan tinatanggap sa korte. So, ayan, Kong at V. Mukhang lusot tayo ah. Hashtag Mark Safe. Yes! Mukhang tuloy na ang kasal. At para naman sa mga viewers natin dyan, lagi niyong tandaan, ang paggamit ng lie detector test para hanapin ang katotohanan ay parang pagbiyahe sa dagat habang bumabagyo, tapos gamit ang sirang kompas. Pwede kang ituro sa tamang direksyon, pero hindi ka nakakasigurado kung makakarating ka sa tamang destinasyon. Sana may natutunan kayo and sana nagustuhan nyo yung bagong video serye natin. Kung may video suggestions kayo, i-comment nyo sa baba. Huwag kakalimutang mag-LSS, like, share, and subscribe. Takit sa next video. Paalam!